Maayong buntag, Simbalay. Sige, ingnay mong katapat, maayong buntag. Kung naamoy VIP, i-greet siya. Welcome sa Simbalay. Welcome di ay sa camp. Kung asa mo na camp, no, i-welcome siya. No, pag ila-ila mo. So, no, come on, wherever you are, let's stand up. Kita may excited mo praise, sumugdayig sa tong buhi nga Ginoo karon nga buntag. Amen. Di ba daghan gyud kay siya gibuhat sa tong mga kinabuhi. And today, let's just praise Him. Let's just worship Him. So come on, wherever you are, let's just raise our hands towards Him. Let's just welcome Him today. Hallelujah, oh God. Lord, we welcome You in our Simbalay, oh God. Lord, we welcome You in our lives, oh God. And Lord, today, have Your way, oh God. And Lord, we thank You, Jesus. We thank You for everything that You have done, Lord God, over our lives, oh God. Over, Lord God, Lord, our week, oh God. Salamat kayo, Diyos. Buhi ka, o kamhanan ka nga, Diyos. Oh God, simbahon ka namo, dayigon, sayawon, oh God. Lord, we praise You this morning. Hallelujah. Come on, give Him a clap of praise to Jesus. Hallelujah. We praise You, Lord. Hallelujah. Cross clap ahead. Hallelujah. Simbahon nato siya. Kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayang, kitang tanan mo pakpak, kitang tanan ibayang, nanang kamot singgit, oh Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, tanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singit, oh Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kani. Sayaw-sayaw, sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Musayaw, lukso-lukso, musayaw, lukso-lukso, musayaw.
magsulta. Thank you, Jesus. We praise your name. We praise your name, Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you thanks. Thank you, Jesus, oh God. You are here with us, oh God. Himayaon ka na mo, Diyos. Gamhanan ka, simbahon ka na mo, Diyos. Hallelujah, God. We are here today to worship you. Oh, we bless your name. We honor you our lives, Lord. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ikaw lamang. Hawitan ka, O Diyos, sa'yo ang buhay ko. Hallelujah, come on, sing. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. And oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw
kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, ikaw lamang. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Jesus, we worship you this morning. Kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, ikaw lamang. Oh, awitan ka, oh Diyos. Oh Jesus, awitan ka, simbahan ka, oh Diyos. Oh, simbahan ka. Wala nang nanais pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanap
naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just raise your hands to the Lord. I feel the strong presence of God. No, while doing worship to Him, His presence, no, is present. I feel a very strong presence of God. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for your presence for this morning, Lord. Walang imilaing gitinguha, walang ibang ninanais, Lord, kundi ikaw lang. Hallelujah. No, in the book of Romans chapter 10 verse 13, the Bible says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Karon nga morning, bisag na ka sa simbalay, nagatawag ka sa Ginoo, nadunggan ka ni Lord. Kung sa may imong mga situations, nahibalaan ka sa Ginoo. Amen. And I want you to have the faith. No, gusto na ko nga magkaroon kayo ng faith kay Lord. Nga in His presence, no, something is going to happen sa imong life, sa imong mga situations. Hallelujah. The Bible says that where there is His presence, there is freedom. Where the Lord is, where the presence of the Lord is, there is freedom. Kahit nag-inusara na ka karon, kahit ikaw lang mag-isa sa imong room, I want you to raise your hands to the Lord. I want you to worship Him. I want you to thank Him. Thank Him for life. Thank Him that He is your God. He is your Creator. I don't care if this week you fail. The Bible says, a righteous person, even 7 times he falls, he got up. This morning, God is telling you, hey, I am your strength. My grace is perfect. Come on, just worship Him.
God will save you. God will hear you. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Even you are in pain, worship Him. Yeah, just feel His presence. Wala nang nanaisip pa. Wala nang nanaisip pa, Kundi mamalag sa piling mo, aming Ama. Oh, be in His presence. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Hallelujah. Just raise your hands with all that desperation in your heart. Kaya tinuod, lalum nga tingwa sa Ginoo. I want you to sing the song and feel His presence. Hallelujah. Tell Him, wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang nais ng puso ko, na si Lord karon nga kabuntag. Lord, walay iba, wala gilaing tinguha. I have no other desire, Lord. I want to be in your presence. I have no other desire, Lord, as Lord God is always be in you, Lord. Be in your presence. Lord, nothing compares your presence. Your presence, Lord, is life to us. We are created for you, the Lord. And it was you who breathed the breath of life in us, Lord. And your Spirit, O Lord God, lives in us. We have no other desire than to be in the presence of the Lord. Oh God, we love you, we praise you. Come on, express your love and thanksgiving. Lord, thank you for loving me. Thank you for giving your Son to me. Thank you, Lord, for saving my life. Oh, you live inside of me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. We praise you, Lord. We give you glory and honor and praise. Hallelujah. Hallelujah. No, before you sit down, I want you to get a partner. No, kanay mong tapad, maybe first timer, ayaw kaulaw. No, it's good to pray for one another. I want you to pray for one another. Tanan nga simbalay karon, I want you to declare blessings sa tanan nga naa sa imuhang balay, nasa lugar diin ikaw nagalid sa simbalay. Come on, mga simbalay leader, I want you to pray. No, declare blessings sa Lord. No, hikapon nimo siya, ino nimo, Lord, I release the blessing of God in this life. Lord God, I release the blessing of God aning a person today. I release the blessing of God, Lord, sa akong sister. I release the blessing of God sa akong brother, oh God. I release blessing, Lord God, aning a mama. I release blessing, oh God, aning a papa. Lord, aning a family, Lord, I release your blessing, the Lord. God, ikaw lang Ginoo, Lord. Hallelujah. I declare your blessing. I declare your peace. I declare your direction. Oh God, we love you. We praise you.
We thank you for this time, Lord. Every Simbalay, everyone that listens and connect to us, Lord, I speak your blessing. I declare your strength. I declare your healing. I declare your breakthrough. I declare your protection, Lord. Labaw sa tanan, Lord. God save them, Lord. Protect them, Lord. Guide them, Lord. Hallelujah. You are their strength, Lord, their peace and their hope. Give them joy in their hearts. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Please be seated. Okay, so good morning, Simbalay. Sa lahat ng nakikinig, I declare the blessing of God upon your life. Last Sunday, si Brother John nag-share about sacrifice. Hello, are you blessed? No, because sa scripture talaga, no, ang pag-serve sa Ginoo, we're not serving God for convenience. We are serving Him because we are created by Him and for Him. That is what the Bible says. God give us choices. Mo nang si Lord dili mamugos. God never force anyone. But anyone nga nagabuhat sa iyang choice to serve the Lord, si Lord na siya'y demand. One of the things ang ginidemand ni Lord sa mga taong musunod yun sa iya, mo follow sa iya is what? Sabi niya, you must deny yourself, take up the cross, and follow Him. Hello, I was listening sa preaching ni Brother John. Oga, nakita na ako na, Lord, importante kayo because you are attracted to every sacrifices. No, remember, no, sa altar, na ay sacrifice. And it is the sacrifice that draws the presence of God. Usually sa altar pag walang sacrifice. But when there is a sacrifice, no, it attracts the presence of God. Muna nga makita nimo ang mga taong naa sila'y presyo, nagahatag og sacrifice, no, sa ilang pag-serve sa Ginoo, sa ilang time, sa ilang commitment, pursuing what God called them to do, no, makita nimo ang fire of God sa ilang heart. Matingala ka, anong kining a person, this man is so on fire for God. It's the reason because his life nagiging sacrifice, dedicated to serve the Lord. Hello, amen. Walay laing gitinguha sa kinabuhi. Walay laing gitinguha is to only to serve and honor the Lord. Hallelujah. So, munang ang taong nagabuhat sa pag-alagad sa Ginoo, pag-serve kay Lord with all his heart, with all, nag-sacrifice siya. Makita nimo yung growth, makita nimo ang fire, makita po nimo ang bunga. Because si Lord man ang kanunay magapuno gid sa iya, no? So karon nga morning, no, my devotional is in the book of Genesis because talaga ako mismo accept na ko ang challenge when Pastor Cesar challenged us last week. And go, okay Lord, I will go back again. Although I finished Revelation this week, so I start the Genesis again, reading Proverbs and Psalms. So, in the book of Genesis chapter 13, verse 8, no, this is the story of Abraham and Lot, no, iyang nephew nga si Lot. Then, there was a conflict because of nagatubo na iyang herds. Ang ilabang mga kabtangan, ang ilang kahayupan ba was so blessed by the Lord nga ang space nga ilahang gipuy-an murag di na muigo sa ilahang mga kahayupan. No, and there was a conflict, and kaya nga si Abraham, sabi niya, finally Abraham said to Lot, verse 8, sabi niya, Genesis chapter 13, sabi niya, let's not allow this conflict to come between us.
or our herdsmen. After all, we are close relatives, no? There must be dispute among us, no? Sapagkat or dahil tayo ay mga utod lang, di ba? Mga pag-umangkon tarang kadoy, di ba? Yeah, of course, ang blessing baya kay Abraham. Kinisilot kay nag-uban-uban na magini siyang Abraham. O ang man of God, kaya nga napisikan sa blessing. Muna ako gawin na ako, kasi may gawban-uban sa ako nangapisikan po sa blessing. Pero why dispute? Okay, verse 9. On second na, the whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want and will separate. If you want the land to be the left, then I will take the land on the right. If you prefer the land on the right, then I will go to the left. Lut, no, tanawa si Lut ha, sabi niya. Lut took a long look. Grabe, no? Tanaw niyo. He took a long look at the fertile plains of Jordan Valley in the direction of Zoar. The whole area was well watered everywhere. Grabe. Like the garden of the Lord, the beautiful land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Lot chose for himself the whole Jordan Valley. To the east of them, he went there with the flocks and servants and parted company with his uncle Abraham. So Abraham settled in the land of Canaan, and Lot moved into his tent to a place near Sodom, settled among the cities of the plain. 13. Take note with this verse. But the people of this area were extremely wicked and constantly sinned against the Lord. After Lot had gone, the Lord said to Abraham, "Look!" Di ba? Tanan nga nakita ni Lot, mga maayog tanan. Mula si Abraham, lingo-lingo si Abraham na mapatay. Wala, nag-iako, ani ba? Kaya siya ko'y gipauna, niya gipili ang mga nindot ka lugar. Kaya si Lord na nag-ingon niya, imog si Abraham, wala lang siya, siguro ni siya nag-look ba? Tungon na lang siya ba? Salin-salin na malaya ako. Pero si Lord ningon, look as far as you can see. Tanay mong tapad. No? Kung wa kay nakita, kay nakuha na nila, naunhan ka man galing, naapay wa ni mo nakita, nga giandam ni Lord ni mo. Now, look as far as you can see. In every direction, north and south, east and west, I am giving all this land as far as you can see to you and your descendants as a permanent possessions. Diba? So, karon nga morning, muna ako ang topic, no, is about be careful in making a choice. No? Hello? Kasi sometimes, no, God allow crossroads sa life, situations sa life, kay gusto ni Lord magbuhat ka og unsaman decision, a choice kay imoag yung buhaton. Tungod kay I want you to understand si Lord na siya purpose sa imong life nga gusto niya matuman. Hello? I asked my wife, no, kaganing karon lang, ako siyang gipangutanay ko nga, dili ba si Abraham, giingnan ni Lord, I will bless you. Diba? I will, talagang blessing talaga. Pero nga naman, nga, niabot bang nga siya sa Egypt tungod sa grabe nga famine. Kay, para bang nitago siya dito, nag-seek siya refuge tungod sa grabe kalisod ng kahimtang. Why not kung si Lord, iya na lang nito siyang gipaboran si Abraham. Kaya nakastorya na siya nga blessing ba? Kabantay ba mo? Ano nakapangutana mo? Si Lord, nagsaad kay Abraham,
daghang mga kaliwatan, pero nganong isa raman. Dugay pa yun. Hello? Muna nga, nag-come up sa akong mind na ingon si ginatsa ko sa kasawa. Pangutan na si Lord, kaya siya may mutubagan na. So, kung na lang yung gusto kong pangutan na ba? I mean, si Lord nagsaad, pero before ang saad niya may tabo, kailangan preparado ka sa imong kaugalingon para sa iyang saad may tabo nimo. No? Mura ba og kung sa edad pa, muna ko na isako kung sa edad pa, no, nakadawat kag saad sa Ginoo, teenager ka pa eh. Like somebody prophesied to me, sabi niya, bro, I cannot believe unsaon ka paggamit sa Ginoo sa inyong city. Kung ako'y magtanaw, wala gyud. Wa ko'y makita bisan gamay. No? Wala gyud siya. Way klarong trabaho, way klarong direksyon. Pero siya naagyod. Hello? Kasi I believe kung si Lord dili siya on the spot. Nasa'y right time. Nasa'y right time. At the age of 20, at the age of 30, at the age of 40, at the age of... Kaya nga, God allow you to go through situations and crossroads para gid ka mo pili. O remember, ang imuhang pagpili, it will cause you to marry, rejoice, or it will cause you to become miserable. Dalawa lang mahitabo. Tama ba? Hello, amen. And a lot of times, mga tao dili magbuhat og choice kay para sa ila, lisod pagbuhat og decision, especially kung ang imong desisyonan, mga tao nga dugay na nimo nga naasa sa imong kasing-kasing. Hello? Okay ra ba mo diya? Tanawin mong tapat. No? Muna nga usahay, God allow situations, mga crossroads sa life, para mo pili na gyud ka. Mo pili ka para ang kabubuton sa Ginoo, the will of God will surely be made sa imong kinabuhi, or you will remain the same. Muna na-imagine ako sa Abraham while making a choice. Kasi si Lot was with him for a very long time. Gikan pa siya dito sa land nila sa ilang. I think, Chaldeans man siguro siya gikan. Sa iyang lugar ni Abraham siyang ginikanan. When the Lord called him, iyang gidala si Lot. Siguro si Lot gamay pa aning panahon na. Bata pa. Muna nga, niabot siya sa moment nga kailangan siya magbuhat og choice. Ha? Usay nguna na siya. Lisod ta mo buhat og usa ka decision is because kining nga tao lisod na to mabuhian. Either ang imo na lang i-ignore o mapadayon ka sa imong life. Pero makita nimo as long this man kining nga situations, kining nga somebody nga naa sa imuha, dili nimo desisyonan, dili nimo makitaan ang dapat ipakita sa Ginoo nimo. Hello, amen? Kaya makita nimo nga importante magbuhat og desisyon. Nganong magbuhat og desisyon? Para sa katuyuan gyud sa Ginoo, no? Amen ba? Kasi ang future baya, ang imuhang maabtan, ang imuhang paingnan, ang imuhang resulta na siya sa imuhang pong mga choices diring dapita. No? Muni nga, nganong kinahanglan magyunta, mopili og desisyonan gyud nato nga kana gipilion. Like Abraham, kailangan na gyud ko magpili. Lot, pag umangkon ta gyud ka,
Dugay na tanaguban. Pero nanay conflict na to. O dili na to ni Allah, kini nga situations, kini nga crossroads, no, mahimo na niya ning problema in the future. Mana, when there is a situations, I will take it as an opportunity para ma-direct ko sa unsay gusto sa Ginoo sa akong life. Di ba? Yan, nindot kayo ba kay ikaw una? Asa ang lugar imong pilion? Ang gipili gyud ni Lot ang pinakamaayong mga lugar. Grabe, no? Supposedly, ako ang gitawag ni Lord, ako ang gidala rin napita, ako'y magbuot dili ikaw. Pero kini baliktad si Abraham. No? Pero ang nakalami lang ni Abraham, usas akong nakita ni Abraham, he is a man of the altar. Si Abraham, no, na ay daghang or mga gitanaw na ko pila ka altars ang gibuhat ni Abraham, 4 ka altar. Muna, wherever Abraham makastop siya sa usa ka lugar, he made an altar. In fact, kini nga place, nabuhatan na niya ng altar before. Muna, pagbalik niya aning nga lugar, naghalad siya, same nga lugar gyapon. Hello? Hello, amen. Muna nga nakita na ko, ko, grabe gini ni si Abraham. He doesn't care. Unsay mawala sa iya. He doesn't care kung ang mga nindot nga lugar dili maiya. Kaya ang iyang gi-care when he make decision, walay lain. Nagdesisyon siya asa ang presensya sa Ginoo. This place, kini nga lugar nga iyang gipili, mao ni nga lugar, the Bible says, he made an altar ani nga lugar before. Og sadya nga nakaptuyok siya, nakabalik siya ani nga lugar, naghalad siya sa same nga altar ngadto sa Ginoo. No? So, makita nimo diri na when we are going to make a decision sa life, listen, when you are in a crossroad, ayaw ang emotion. Ha? Amen ba? Ayaw nang nakasa heights. Kailangan nimo magmusik gid ta sa Ginoo. Magunaw na ta, Lord, unsa ba? I don't want, Lord God, nga ma-fail ko. I don't want, Lord God, makabuhat ko wrong decisions. Gusto na ko, Lord, ka nang imuha gyud. Amen ba? No? We make decision, no, because kini siya nga mga reason to fulfill God's purpose in the life. Why do we need or why we are going to make decision for this kind of choice? Ha? Nganong mo decide man jud ko? Nganong mo pili man jud ka? Kung mo pili ko unsa man, nganong mo pili man jud ko? Kaya nga ba, di na lang jud ko ka-decide. No, gagawin na usa ka pastor nag-talk sa ko. Iko bro, kailangan mo istorya jud ka. Sa di na lang ko kumutingog pass by. Kaya para walay samok, iko nga bad, that is a wrong kind of Hindi man ta mangitag-away. Pero dili pwede nga, dili ta mo buhat sa gibutang sa Lord sa tong heart. Kaya na somebody diri nga moingon, ayaw. Dili ka pwede magbuhat, ana. Kung dili siya, bro, you have to learn. Remember that fear of man is proven to be a snare. Ayaw kahadlok. Di ta makig-away, but we have to confront. We have to talk. Kaya nga naman, kasaga sa Pilipino, maghilom-hilom na lang. Sige na lang, pero samok, ayaw na lang. Wala man tamang itag-samok. Gusto ta mo abanti sa life. Kaya kung mahadlok ta, makig-talk, kaya para maka-decide, ang may tabo sa mo, you can never go forward. Dili ka mag-abanti. Kaya every time na mag-abanti, namay mo bupalag. Maglaruhay ta. Unsa man gyud, di ba? Hello? Nakuha ba ko rin niya? Dapat mag-learn. Dapat mag-learn ta. Kay daghang panahon gyud ang saad sa Ginoo matuman lang dili sa imong lugar. Matuman siya kung moabot na ka nga lugar.
Nguna nga, tanan nga mga obstacle din, ato ang istoryahon. Di ta makig-away, ha? Again, di ta makig-away. But kailangan ta makig-istorya. Pero kung masuko, kung dili ta mag-away, magpili lang ta, mag-make the choice. Like Abraham. Pili na lang. Sige, asa maimo. Dili pwedeng mag-uban ta. No? Ganong mabuhatag choice tungod kay ang saman. Gusto nato nga ang purpose sa Ginoo sa tong life will be fulfilled. Mo gina siya. Why decide to make a choice? Nice, no? Decide og choice. Tama? Tama ba ni? Ang uban, dili na lang mupili, dili sila mo decide, mupili. Di ba? Dili ko mo decide. Pagpili na, di ko mo decide, abstain. Di ba? Sa election, wa ko'y piliyon. Muna, saper tanan mo. Daw isa, saper yapon siya. Tanay mong bata pa ba na nga, kailangan dyan ka mo desisyon ba na inadyo kay piliyon. Sa pula, sa puti. Ano ba? Ha? Kaya nga naman, ang imong choice, duhara may tabo. Either you are making a choice, fulfilling God's purpose, ma-fulfill ang purpose sa Ginoo sa imong life, or you make a choice, a bad choice. Dili will sa Lord. Okay? Muna makita rin mo sa verse 14, si Abraham, giingnan niya si Lot, pili ka, asa imo. Muna nga, si Lot, lahi ang iyang way to make choices. Hello? Kadua, why decide to make a choice? For you to be free from unnecessary load and baggages that has no part of what God designed to you. Hello? Si Lot walay appeal sa design ni Lord sa iyang saad kay Abraham. Muna si Lot na mo siyang baggage. Kung si Lot wala palang unta niya giuban, wala siya conflict. Dugay ron ta niya nakita ang ipakita sa Ginoo. Hello? Muna ang kaliwat ni Lot, Moab. Mga Moabites. They are all vanished. Kaya nga naman, sa ila nagagikan ang unsaman, insist. Hello? I'm thinking about Lot aning nga time. Muna nga, kailangan mo decide ko sa ako ag yung pilion. Mupili na dyan ko nga, Lot, biyaan ta na dyan ka. Kaya nga naman, actually, nagiging extra baggage ka na ako. Nga, wara ba kay apil? Sa tawag sa Ginoo, ako raraba. Hello, amen? Inamatapad ba? Ayaw ibaylo ang imuhang purpose nga gikan ni Lord sa bisan unsang mga baggage. Hello, amen ba? Ha? I pray the Lord nag-speak na una-una si mong una-una. While nag-astorya kasi mong kaugalingon si Lord, mag-flash na si mong una-una. Huy, kao na kay baggage. Munang dili kay ka-move on sa imuhang commitment. Dili ka ingon anak ka fired up. Dili ka ingon anak ka grabe sa tawag na ko nimo. Kay nga naman, naa kay ginabababa kanunay. Tanay mong tapat. Hina nga, huy, murag ikaw ang topic. Ha? Murag, naa kay ka-holding hands. Nga murag, di na bagin na mao. Hello, amen? Naa kay ginabuhat. Nga di na bagin na mao. Ha? Naa kay gikabisihan. Nga di ginamoy purpose sa Ginoo sa imong life. Hello? I was keep thinking about Lot.
Kaya kung silot bitaw, kung nakaila siya nga silot, kini si Abraham, iyaning man of God, unya naga-share bitaw siya sa iyang mga wealth siguro, walay problema no. What do you think? Dili siya papahawa, kaya nga naman. Sabi ni silot to, sige lang yung panghatag og kabaw sa ako. Di ba? Call. Di ba? Call. Gabi akong tupa kulo, tagupat na bata. Wapo niya kaliwat, imo na ni Kolo. Siguro si Abraham, ayos sa. Way conflict, di ba? Pero dako, way hatag-hatag, di ba? Di na ta. Muna nga na conflict. Pero again, balik ta, no? Sa ato personal nga applications sa imong life, labi na gyud no, sa unsay buhaton ni Lord. Great harvest ra ba ang theme? Natay mga extra baggage kaya kailangan na gyud nato buhian. Amen ba? Amen ba? No? Naagid tay kwarto sa balay nga ato na pud siguro panghulbuto ng kuan kanang wa nagipanggamit ba, di ba? Kabantay mo na. No? Murag akong mama, ambot lang ka karon, namati ra ba song mama. O mama bay, napasay mga gipang taguan sa parador, mga gift sa ilang kasal. Saan naman ang magamit na eh? Hindi naman mahuwiran, mapulpog naman na. Di ba makabantay mo na? Muna nga, walay bago may tabo, kay gikip ang karaan. Hello, amen? Sige. Ikatulo, nga naman mag-decide ta, nga mopili na gyud ta. No? So that God will unveil our eyes to see what God, saban, i-unveil ni Lord ang imong mata para makita nimo unsa gyud gusto ipakita ni Lord sa imo. Ha? So that God will unveil your eyes to see what God wants you to see. Amen. Hello. Usay din na ito makita yung the best yun nga gusto sa Ginoo sa imo kay naa kay antipara. Na gusto gini mo nga kinirag yun. Share yun. Sinod, ayaw. Pagkasayang. Ice cream akong gipakita sa imo. Unta. Pero nakatutok ka sa ice drop. Coloring lang. Di ba? Instead nga, sapatos, di mo makita ang kaninot, chinilas na yun. Nga, kadakuha ko ninyo. Hello? Tara rin mong tapa rin nga, kumusta ka brada? Ha? Gusto ba ni mo nga ang will ni Lord sa imong life mo gimahitabo? Naka sa sentro sa gusto sa Ginoo sa imong life? I tell you. Remember ingani si Abraham, si Lord mismo ang nagtawag sa iya. Oh. As long nga naa siya sa imo ang kinabuhi, di mo makita ang the best ni Lord sa imo. Amagi mga bulag ron ba? Agoy, pastor, agoy. Pero kailangan nimo desisyonan. Hello. Ini naman tapat, ayaw i-miss ang the best nga gusto ni Lord. Ina siya, kailangan na yung ka mag-decide. Amen? Hello? Ingani, pagkabalo ka nga na will yun sa Lord, you have to decide it. Amen? Kede, unsa man nga klase sa choice, pastor, ako ang buhaton pag na ako sa crossroad sa life. Unsa man ako, pastor, pagkabalo, mubuhat ko sa insakto gyud nga decision, insakto nga choices. What kind of, sabay in English sana, what kind of choices I'm going to make when God allow crossroads in my life? Unsa man nga klase sa pagpili
Now, tanawin mo si Abraham, di ba? Na-fulfill ang call ni Lord sa Ginoo sa iyang life. He became the father of many nations because of that kind of choice that Abraham made. Hello, amen. No? Kini, number one, unsa nga klase nga choice, kini, always decide in favor of your spirituality. Remember good, ha? You are, the real you is the spirit man. We are spiritual being. God put soul in it and has the flesh or the body. So the soul is composed of mind, will, and emotion. Muna nga, the Bible says God knows that the Spirit knows the deep things of God. Tama? He knows, the Spirit knows the deep things of God. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God had prepared for those. Kisa man, para sa mga tao na igugma sa Ginoo. Nai-prepare sa Lord the best. No eye has seen, no ear has heard. Klaro kayo? Muna kung magbuhat ka og choice sa life, siguro unahon nimo spirituality gyud. Ang akong spiritual ba, ang ako ang pag-alagad sa Ginoo, di ba kani mayabag ni? Tama? Ha? Muna nga si Lot, ang iyang gipili, ang kanindot, wow! Nindot na lugar. Tsadagig kay dito. Wapo siguro sweldo dito. Resulta, sundo mang gumura man dito. Muna nga si Lot, kabantay mo, kabasa mo na, si Lot, gaduan na kong angel, duwa ka buhok. Si bat mo, lakaw na, ay napagdugay. Kay kini nga lugar, na judgment sa Ginoo. Remember, pag naka sa lugar, nga ang Ginoo, walay apilan ang lugar. Na judgment sa Ginoo dyan napita. Muna nga ang gibuhat, ni Lot, ni dagan siya, ang instruction, dagan yun, ayaw na mong lingi-lingi, diretso na, dagan mo. So nidagan si Lot, uban siyang bata, o siyang asawa. Grabe, pati ang mga bana sa ilang anak, wag yapon maapil. No? Dagan sila. Yung asawa kay nakalingi pagligi, ang Bible, nahimo siyang pillar of salt. Naapsan siya ba? Pero unsa to siya? Nindot kay nga lugar. At the end, distraction. Muna nga, ayaw ibasi sa imong mata ang imong mga desisyon. Ayaw ibasi sa chismis ang imong desisyon. Hello? Kanunay ibasi gini mo ang imong mga desisyon, no, diha gyud sa pulong sa Ginoo, diha gyud sa spirituality nga pag-decide. Ang akong espirituhanon, madasig ba ko sa Ginoo, di ba ko mawala sa Ginoo, imagine nimo, tinuod, ni asinso to kagayo, pero na-impirno imong kalag, di na to na gusto mahitabo, amen ba? Muna kanang, ako nalipay ko, kaning tukon aning ato ang online, dagan mga tagagawa sa nasod, nag-connect, na-bless. Kung nga, padayon lagi mo sa Ginoo, kaya I tell you, it's about just build your relationship kay Lord. Ang pag-serve sa Ginoo. Muna nga, ang ato mga videos is just parang supplement lang, padasig sa inyo ha. Kumo-connect, mas maayo para maatiman. Kahit sa Zoom. Muna nga natin mga cell group sa Zoom. Mga tagagawa sa nasod, nag-a-appeal. Wow, nindot siya, di ba? Sa man kay tawag man nato na, magatiman og mga tao, trabahoon. Muna kung mag-decide ka, dili lang sa imong nakita, dili lang sa imong nabati, tanaw ni mo imong kagalingon. Pero kung leading yun sa Ginoo na, simuhat, Pastor, kailangan yung gawas, kailangan kong go! Pero dapat, dili kwarta lang ang motibo ni mo. Naka dito, bubuhat sa trabaho ni Lord. Amen ba? Dito, timan na imong spirituality. Connect. Naarami din
Nag-aampo minimo, walay distance. Ang prayer. Hello, amen. Sige lang, mangita lang ako simbahan dito. Hoy, dilingon na ang pamagi sa Ginoo. Kung asa ka gitanom, tubo ka. Pero pastor, na naman ko din parihara na, kanang naka dito sa Bukidnon nga side, pero nagsimbalay yapon ka, parihara. Medyo layo-layo lang ang imo, pero ang pamagi maurag yapon. Simbalay yapon. Simba yapon ka sa Ginoo. Amen. Bisag nakasagawa sa nasod. Simba sa Ginoo. Connect with us. Amen ba? And I challenge you not only nga magsimba kag ikaw lang, na kay mga kauban niya, nga nangawala po sa Ginoo na, dalas Ginoo. May magsimbalay ta. Imagine nimo, di ba? Makabuild kag trabaho sa Ginoo tungod kay naka dito. Hello, amen. Connection. Kadua. Kini, importante kayo ni. Decision, number 1, that unsa man, always decide in favor of your spirituality. Kadua is about decide in favor for your family. Dili lang nga decision nga in favor of your family, but kanang yung ba-preserve nimo ang imong family nga mag-serve kay Lord. Hello. Kada bang ikaw mahimong blessing sa imong family tungod ana nga decision, mahimo kang blessing sa imong family nga sila pod makadul sa Ginoo or makapasalamat sa Ginoo tungod kay ana nga decision nga imong gibuhat. No, sa mga ma-appreciate na kuhanin nga nag-decide yun kayo, kisaman, si Joshua. Munang ingon si Joshua, pili mo, gingnan po niya ang mga Israelite. Oh, kay na inyo naman ng mga lugar, nindot na kayong mga lugar, gwapo na inyong mga balay. Nasa inyo ang pagpili, kung mga lagad mo sa Ginoo, dili. Pero siya, but as for me and my family, we will serve the Lord. Amen ba? Muna nga mga papa, si Joshua papa ni. Siya ay nag-decide sa iyang pamilya. Oo, mga papa, decide, mga lagat tas Ginoo. Istorya mga bata, mga lagat tas Ginoo. Mga papa, assignment na to itong mga bata. Ayaw sila lang. Ay ako mga bata, mga Pastor Bay, mga gaigulo. I tell you, papa ka, God has give you the anointing and the call and the authority, instinct sa anak mamati. Pero pastor, kung bata, hindi ka mamati. Well, evaluate yourself. Baka you lose your authority. Because there is something kayo mo pong nabuhat that cost them. Hello? But you have to talk. I tell you. Mga papa, istorya mga bata. Heart to heart. Sa mga mga papa, wala matrain. No? Kada istorya sa bata, singhag lang. Karatihon lang kakaroon. Ayaw. Tanang butang pwede matunan. Ako sa mga bata, ginatunan. May panahon, suko na kayo, pero, mga papa magunta. Mga papa, pili agyod ngayon mong mga bata, yung pamilya, mga lagad sa Ginoo. Amen? Pastor, akong papa kayo, wala mga lagad sa Ginoo. Ako ra. But still, you make a choice. Hindi mo biyaan. But you become a minister to them. Kahit sa atong na lang Shabbat kada Friday, pa, mamo, anak, muli ko diha, magsabay tag panihapon, ako'y bahala sa sudan. Tama? Kung ikaw nagdalag sudan sa imong pamilya, sa Friday nga panihapon, nakakay control mo istorya. Oh, before ta mangaon pa, mag-ampo sa ta. Papa, miski mga na, maluwag yun. No? Ampo ni Lord, akong papa panalangin ni Lord. Oh, di ba? Muna nga akong prayer sa tanang mga eklesyan, mga singles, no, kanayong parents kung panangalagad sa Ginoo. Muna nga gina-encourage sa mga no, magtuon og mga niche
mga trabaho, mga income nga mo increase gyud mo pag maayo. Ang inyong mga leader, mga prime, sakto kay mga income, patudlo mo sa ila. Oo. Kada Friday, ikaw magpalit og pagkaon ninyo para panihapon. Nya, pag bipon mo mangaon, tagaan pag hindi mo, pasensya na, 5,000 lagi na kumahatag sa imo. Nga po, di ba? Maimo nga kay mama man ka, 3,000 lang, 3,000. Malipay mga bata, di ba? Suni mo nga, sungit kayo para mahilom na kaon. Mag-pray ta sa Ginoo. Mga lagad ta sa Ginoo. I tell you, grabe gina. Makatandog na sa ila. Ha? Hello, nakuha ninyo? Di kaya papagmama. Dili assignment na to, ginikanan. Madala na to na kay Lord. Kaya kung sila tanan mga lagad sa Ginoo, ay, nako. That is the reason, gibutang ka sa Ginoo nga pamilya. Ha? Sa imo kag ganung namo ko aning pamilya, wa ni klaro ni akong pamilya dream, ganung di manggid si Ayala man akong papa. Ano mili pa ka? Di ba? Dili siya accident. It was God nag-design. Naka na nga pamilya, pangutana sa insakto. Mali na nga pangutana. Nganong na ako diri? Bali na nga pangutana. Wala masayop si Lord. Nakadiha para mahimo kang blessing ang pamilya. Tungod nimo mo explode ang family. Pero ikaw nga nangalagad sa Ginoo, paninuod, no, tuon, abli sa unahuna, patudlo para ka moangat spiritually, financially, and then you become an impact sa imong family. Amen ba? Oo. Di kayo nangalagad sa Ginoo, di na nung ka matawag. Unsa naman ako anak, miski nangalagad sa Ginoo, manawag pa lang ganita, dong, maninghag naman dayon. Di ba? Bati. Lamig itong oma, di ba? Maayo kag relasyon, maayo kag pagdala mo na ka ng Shabbat na to, Shabbat kada Friday night, I tell you, it's a time for a family maka-minister. Although kami sa Amoa, ay mga panahon tungkol sa kabisig yun, pero amo nang buhaton ng Saturday morning. Kasi ang Shabbat is Friday sundown. 6 o'clock to Saturday 6 o'clock sa hapon-yapon. Hello. Okay. Amen? Kini. Last. Kining. Pastor, how to make right choices. So, saan man ako, pastor, nga akong choice, maogi tama. Again, maurag yapon siya og tubag. Pero, remember, unsaon, kato ganina kay what man, di kini how. Unsaon man ako, pag buhat kag desisyon, sa imo ang life, unag yung una-unaon, spirituality. Amen ba? Una-unaon yun ang atmosphere. Una-unaon yun, direction sa Lord through the Word of God. Muna si Abraham, nakita gina ko, Lord ba? Ani nga chapter, ingon siya, Abraham already made an altar, ani nga place. And when he returned to this place, he make an offering to God again. So the reason why Abraham chose that place is because there, the presence of God, yan ang na-experience. Pagbalik niya, mo man nga lugar, nagbuhat kong altar diri, kinigya pa rin ipili. Halad na po siya dito. Ha? Ayaw ibaylog yun ang presensya sa Ginoo. Ayaw ibaylog kung, no, asa ka, gibutang sa Lord. Makita mo, kanon na akong gina-istorya. Pastor, saan mo nakabalungan ako sa right place? Ano lang, siguro ang presensya sa Ginoo kakabati ni mo. Kanarang yan. When you pray, of course, kita sa eklesiya, mga manatong ginapangita kanuna, amen ba? No? Nag-connect ka diri sa eklesiya, I pray same flow of the Spirit of God, mag-move sa imo kahit nakasgawa sa nasod. Even you are nakasa overseas.
Importante yung ang heart ni mo nga connected, same. Si Lord mag-minister man sa heart. Hello, amen ba? No? So, usa ka butang. May mga tao, mahawa na ko sa yung church. Nihawa, si Lord naman papahawa sa imo. Wala mo kayo right magpapahawa. Wala po kayo right mupugong. Kamo na yung pagsabot ni Lord. Siguro lang. Pero nalain magugusay, pastor ka na ni kuan. Grow up na pod ka eh. Ay mo pag-alagad, Ginoo, dili tao. Pero ka na magugusay, pastor. Kung nasa atraso, ikaw pod na. You have to grow up. Pag naamoy problema between you, grow up. Istorya. Tanang butang pwede maistorya. Amen. Remember, pag maistorya ni mga tao, magkasiton mo, mag-grow-good ka. O lahi na nga level sa relationship mo doon. Kasagara, mo mabikil, ka na pamundol. Pero pastor, nakautang sa ko ni bayad. Barag yung bayad, ay laghawa sa pag-alagad sa Ginoo. Oo. Kanang di ka bayad. Panahon sa worship, niya makita kanya, i-remind mo na siya ni Lord, imong utang, bayarin na. Diba? My debts to pay. Hala ka, nakautang ko sa akong sister. Bayad na, di ba? Tanay mong tapat, bayad na, di ba? Ayaw limot-limuti, kaya wa siya malimot. Ako nakadawat kong text, gabi yun, gabi siya explain. Gabi yun. Then pagkatatod, Pastor, panghiyo akong 50,000 be. Ayos. Yung ko, brother, wala akong budget yan. Wala akong budget na ganun. Prayer lang. I pray for 50,000. Hello? Inamtapad, always choose a spiritual atmosphere. Kadua, the choice, karag yung imong pilion, kinigyod, I will fulfill. A choice to fulfill God's purpose and calling in my life. I tell you, asa ka gibutang ni Lord, dito kanya i-bless. I tell you, wala sa lugar a blessing. Naa sa presences Ginoo. Naa sa purpose ni Lord. Muna, usagin niya kung nakita ba? No? Naagay mga choices i-allow si Lord sa tong life, pero tanawa na as what? As an opportunity. Nga, it could be because of this crossroad nga ako ang pilion. Padulong na jud ko ani nga ma-fulfill ang gingon ni Lord sa akong life. Muna nga, asa ko ani nga crossroad. Kini ba ko o kini ba ko? Wala man kailangang desire, di ba? Pero kung ang imong gipili, gusto gina ko madato ko, pang sarili, muna yung mga delikado, malut ka na. Lot desikan gid ka. Muna pag nasa kalisod, kusod, Lord, pilion ako ang imuha. Yung tanaw ni mo, pastor, pag diribito ko, pastor, pag lisod yung kikibitang pastor, tanawa sa Abraham. Tanang maayong butang nakuha na ni Lot. Ang iya, bukid-bukid na lang ba? Mga pagang, bukid-bukid. Si Abraham pandamay ni si Lot. Wa magintabinlig tubigan. Sagob na puntaan ng kalakihan ng bataan eh. Pero saon man. Kung sa'yo gibuhat sa Ginoo, giablihan sa Ginoo. Pag-abli sa Ginoo kay Abraham, yun si Lord, Abraham, tanawa gani, kutob sa imong maabot. Imo na. Ngunit itong makakita si Abraham sa layo kayo, kay naman si Lot. Di ba?
Munang daghang mga tao, mga batanon, dili nila makita ang purpose ug saan sa Ginoo. Kaya gisampungan lang mata sa ilang mga uyab, mga unbeliever pa gyud. Nga ba, nasampungan sa ilang mga crush. Ay sa pag-crush, second year high school pa ka. Elementary pa gyud, di ba? Yan na. Purpose sa Ginoo, amen ba? Pero ganing na naka sa insaktong edad, nangalagad ka sa Ginoo, gibless ka ni Lord, ay naku. Dagang mga mulot nga, pick me up. Maingon na rin siya, tanaw na ko itong mga dasig. Katong, Hello? Mga ulitaw, tanawa na imong kaubang ulitaw, na Brad, basing na kay Lot ka holding hands. Choose spirituality. Pakalagad yun sa Ginoo kay si Lord ramay mo bless na ako. Amen ba? Ako wag yun ko ilaing pasaginlan. So tinatagin mo, wag yun ko ilaing pasaginlan. Si Lord yun hinungdan aning tanan ba? Kaya gipili na ako ang Ginoo. Kung sa may mga crossroad yung pastor, grabe yun ka crossroad. Di lang kay kausa. Kadaghan yun. Pero kailangan yun mo desisyonan, Lord, I need to have, tabangi yun. Pilion yun ako, buhaton yun ako. Wan ako kabalo, Lord. Bitaw ba? Pero those moments nga, murag, nipili ka sa will ni Lord, nga pait kayo, di ay nagagrow ka dito. Gina-prepare ka sa Lord. Wow. Lord, hallelujah, kagiba po na ko. Ayaw lang dong, hapit na. Sige lang. Kalipay lang sa imong mga pag-antos dong. Lord God, hapit na God. Di ba? Yung mag-devotional ka, grabe mga saad sa Bible, basahon ni mga Psalms, grabe, ay mong kahit na grabe kalisod po, dipili ya mong na opportunity, dili ko kay mga lagad ko sige mapagamit ko ni Lord. Yung magbasa kasi mundibo, God will bless you. Grabe mong saad, Lord. But I need cash. Kamukha mo na lang ni Lord mag-istorya. Kaya na-appreciate yun na ako na kanang gingon sa James chapter 1. Consider it pure joy. 2 na. Whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Next verse. Ingon siya. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Sabi, sige lang, mo-grow lagi ka. Lord, hallelujah. Nak, kung di ka mo agi dyan, nak, di na ako mahatag ang imong saad. Kaysa imong yagyan, sakit-sakit gud nak, munang gatigi ka nak ba? Pero sa imong pagtigi nak, makaabot na nung ka sa akong gisaad. Ang aban kay din ako, sakit na kay muli na kung mangita ko lain. And si Lord, kay nak, hapit, huwag gini mo makita, nak ba? Di ba? Munang gingon sa verse 4. Ingon ang verse 4. James 1:4. If you need, okay. Ingon siya, so let it grow. Sige lang, sakit kayo. Padayon lang. Kagiba po na ko, ayaw. Padayon lang. Sige. Then siya, when your endurance is fully developed, kadugayan mo ito, marang ikubalan na yung tilba. Kaya, marang kung di na kayo sakit-sakit to. Di ba? And siya, you will be perfect, complete, needing nothing. Nganong ingon ano yung verse? Tungod kay ang imong nagian, daghang ka na learn. Kaya mong nagian, daghang pong nangatangtang. Di ba? Tungod sa mong nagian, napurma ka. Pagbutang sa imo sa insaktong panahon, na si Lord na buhaton sa imo ha, wala ko'y problema. Leadership, wala ko'y problema. Piranta kag 1,000, wala ko'y problema. Kaya, nga naman, I tell you, din sa journey, diri ko na-develop. Muna ang mga taong shortcut, pag-abot din
Give up na ko, Lord. Kaya dili, go to the process. Dapat submit to the process sa Ginoo. Pilia kanunay mga lagad sa Lord. Pilia kanunay si Lord, ang iyang katuyuan may tabo sa imong life. Amen ba? Hallelujah. I pray nga karon nga buntag. No? Because I believe na mga tao gyud nga si Lord nakikistorya nimo. Ha? Pilia ang tawag sa Lord more than sa imong appetite. Remember, listen. Delikado kay ni, no? I know, I hear somebody, no, dili man Christian, pero gibiyaan niya iyang tawag sa Lord. Kaya nag-abroad. Nana siya yung mga tao. Pero gibiyaan niya kaya adto siya lugar. Ikaw nga laka. Well, there was a timing on anak kong ginahuna. Because I thought mag-abroad ko, nag-kwarta dagan ito, naman gisiswildo, di ba? Pero nakain ko sa Ginoo, Lord, akong ginan akong wife, love. Kaya akong mga disciple atong panahon na mga X-men ang ako ang mga first ng cell group, na sila. Ginan ako akong misis ko, love. Pag mugawas ko kahit 1 year, 2 years lang, pagbalik na ako, love, asawa ta pagyapon ka. Pero nga akong gihunaw na kini akong gipangdala. Mga lalaki na raman eh. Basta yung paghawa na ko, pagbalik na ko, dalaga na po. Madlo ko ba? Ngunit ko, Lord, piliyon ako. Kahit masacrifice ko, abansa kong family, piliyon ako yung tawag. Pero kabalo ka, wala ko magmahay sa akong pagpili sa Ginoo. Iporsuna ko ang tawag sa Ginoo. Yes, grabe ang pain. Kanya itong operator sa sound system, kailagini, kabalagini sa tanang nagyan. Pero I was just prepared. Kaya si mo magyan, God is preparing you. Mawala man ang lahat, ayaw gid kawala sa pag-alagad sa Ginoo. Hello, amen? I want you to stand up tonight. Today I want you to raise your hands and tell God, Lord, I choose to serve you. I choose to do your will. Some of you, mga siliri, kagiba po na, choose. It's a high calling. Kanang leader ka, na kay mga tao. High calling na. Ang pag-alagad sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo, that is a very high calling. Walay laing pinaka-valuable nga nas kalibutan, dili bulawan. To dili kalag sa tao. And I pray sa mga taong ni go through the process, maybe you are in pain, but you're still making the choice to serve God. Hey, enjoy it. Endure it, I tell you. Enjoy it because one day, you are perfect. You will be so equipped, formed to do something para kay Lord. Hallelujah. Raise your hands to Him. Tell Him, Lord, I choose to serve you. Lord, I choose to follow you. With all your heart, tell Him, Lord, I want your will in my life. I want to do your will in my life. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Here I am. Oh, with all of your heart. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. 1 Corinthians chapter 5:15 NIV. I want you to read this one. Sabi niya diha, and He died for all that those who live, ikaw, ako, should no longer live for themselves,
but for Him who died for them and was raised again. Amen? Hallelujah. Kahit may yung kapastor, I fail, backslidden ko, why not be reconciled sa Ginoo karon? Ask God's forgiveness. Ask Him, Lord, come into my heart. I rededicate my life to you, Lord. I will accept you in my life as my Lord and my Savior. I want to serve you with my heart. I tell you, walay laing maka-fulfill sa life. Kaya nakasi mong purpose. Nangalagad ka sa Ginoo, nang paggamit ka kay Lord. Yes! Kahit businessman ka pa, dili maka-fulfill ang butang sa kalibutan. Karang yung will ni Lord, ngayon mong gibuhat. Hallelujah. Just close your eyes. Tell the Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. You are. I have decided to follow you, Lord. The cross before me, the world behind. Oh Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Just close your eyes, just raise your hands. Lord, tanan Ginoo nga nakadungog sa imong word. Gi-break na ko tanang discouragement. I believe you paid everything there at the cross. You shed your blood for everyone. Lord, absorb every discouragement sa pag-serve nimo. Absorb, Lord, tanang mga kaluyahon, tanan Ginoo nga mga negative thoughts, Lord. Today, Lord, I speak and declare the strength of the Lord upon your life. The joy of the Lord is your strength. Today, God is giving you His joy. Holy Spirit, touch them. Wherever you are, just raise your hands. Expect from Him today. Holy Spirit, every hands that raise, every eyes that close and hands raised, desire for you. Holy Spirit, fire, Lord, come upon them. Strength, Lord, come upon them. Right now, receive it. Fire of God. Touch. Right now. Oh, Shakarabahai. Shidaralabakerebereando. Oh, right now, touch. Oh, I break discouragement. Life, I pray. The Lord is refreshing you. I feel a very strong presence of God. Oh, Lord. I have decided, come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And I have decided. Turning back, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, oh God, hallelujah. We thank you, Jesus, for your mighty presence, oh God. And Lord, we will decide, Lord, nga mga lagad yun sa imuha, Lord God. Hallelujah. I pray, Lord, we apply the blood of Jesus. Whatever we receive today, Lord, God, it will grow. And that, Lord, naakay dakong buhaton sa mga kinabuhi. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Ingnay imong tapad, choose to serve the Lord. Sige, sa pikas, ingna siya. Choose to serve the Lord. Amen.
So the last point na giingon ni Pastor dito nga how to make the right choice is kanig yung number 2 based from my experience is ingon siya the choice to fulfill God's purpose and calling in your life. Amen. And yes, before gid ko nga kanang ning todo gyud sa ministry no, my leader asked me, ingon siya nga naa ba kay plano mo abroad? And so with all honesty, I said, kung ako lang ang ipa-decide, moingon gyud yes. Kay pila ra man ang sweldo dinhi sa Pinas kung nurse ka, perting gamaya. But ning decide ko tungod kay naa ako'y tawag sa Ginoo, so niingon ko nga dili ko mo abroad because I believe kung asa ka gibutang ni Lord, if you do the purpose of God in your life, God will bless you. Amen ba? So, inay mong tapad, choose to serve the Lord. Ina siya again. Sige. So, I am the one tasked sa giving karon, and I remember because gikan man gid ta sa conferences diri sa CDO conference in Manila, and ingon si Pastora Emma Claudia, ingon siya na when God prospers you, He gives you a generous heart. Amen. And so I pondered it in my heart and said ba nga siguro no ano dili pa kayo tayong ani ka prosperous because maybe dili pa tayong ana ka generous. Amen. And ingon siya, if you want to see and experience prosperity, then practice and be faithful in the principle of tithing. Amen? And dako kayo kahimuan gyud nga kita nga mga Kristohanon is we value and that we are faithful in our tithes and in our offering. Amen? And so in Malachi 3:10 it says there, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, if you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great so you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Amen. I think 2 days ago, na ay isa ka disciple ni adto sa home office, akong gipakita sa iya kung unsa ang home office, and sa amoang storya niabot mi sa about tithes, and I told her na unsa raman ng 10% na imong ihatag sa Ginoo kung ang 90% imuha. Amen. So grabe dako gyapon kayo imuha kaysa 10% nga imong ihatag. And so, in giving my tithes, sugod pa lang yun nga estudyante ko, nga sinsilyo ang ginahatag, being faithful nga sinsilyo ang ginahatag sa tithes nako, kay estudyante pa. But the time nga nagkatrabaho ko in different companies, wala sa ako ang muhatag yun sa ako ang tithing. Amen? And so, because faithful ko sa akong tithes, si Lord no, naagyod ang protection, abligyod ang langit. Amen ba? And you know what? Sa ato among gong faithfulness diha sa tithes is our evidence ba? Mo nang ebidensya nga ikaw faithful ka sa Ginoo. So walay question kung ikaw muhatag ka sa imong tithes. Amen? And so the time nga faithful ko na sa single pa ko, faithful na ko sa akong tithes hantod sa naminyo ko, faithful lang gyapon ko sa akong tithes, and because of that nanagid sa amua nga every time maka-receive mi og salary, then amua nang ihatag diretso. Dili na namo i-allow nga maabot pa ang Saturday or Sunday, but the time nga it will maabot sa akong bank, then I will give it right away since pwede naman ta maka-give online, right? And so that because of our faithfulness, gi-increase pud mi ni Lord, no, naagid ang pag-angat sa among finances. And there was, I will share this testimony. Dili na ako ni gina-share, but gihil naman ni Lord ang atong kasing-kasing, and so I will share this. And this happened, I think 2 to 3 months ago. Na-scam me
So nas-scam mi sa akong husband 50,000. So medyo dako po siya kay on the spot man siya. And kana bitaw makaingon ka sa imong self nga grabe bagid kaayo nga sa ako nga level nga grabe kay kumuhawid gyud og kwarta pero nas-scam gyapon ba? And so I just prayed to the Lord. My husband is kasabot ko sa experience but ako I remained calm. And so I just prayed silently and said nga Lord, you know that we are faithful in our tithes and in our offering, and I believe nga na kay buhatan ani. And you know what? Ang katong client nga amo ang gilend, no? Duha sila ka client, and that client said na dili na pabayaran ang kwarta nga gihulam. Amen ba? Just render hours. And second client, she said na half lang ang bayaran because the other half is ihatag niya as bonus sa akuha. And this coming December, muhatag pag yun og bonus. Hallelujah! Praise the Lord! No? And you know what? Because of that, dili lang man tithes ang among ginahatag, we practice the 7 pillars of giving, and one of that is aside sa offering, sa seed, and sa among mga covenant, si Lord, because we are faithful, God is also faithful nga naga-bless gid sa atua. So if ikaw karon, if you want to really give faithfully sa imong tithes and sa imong offering, I want to read this verse in 2 Corinthians 9 verse 6 to 8. Ingon siya, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And ingon siya dinhi, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen? Sige, manindog ta, and ato ang hawidan, no, ang ato ang tithes, and if you have that seed to sow, name that seed. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus, for you are faithful, for you are so good to us, oh Lord. And Lord, to those people who will give today, I pray for open heavens, oh God. Lord, sa mga estudyante nga nagahatag, Lord God, Lord, ikaw mag-bless sa ilaha, Lord, nga na-increase sa ilang mga allowances, oh God. And Lord, I pray sa mga businessmen and women, Lord God, Lord, sa mga trabahante, Ginoo, Lord, I pray that you will bless them, Lord Jesus. Lord, I pray for wisdom to produce wealth, oh God. And I believe prosperity, Lord God. Lord, mailahag yun, Ginoo. And Lord Jesus, I believe that you're gonna bless them abundantly, Lord. To those faithful, you will bless them, Lord. I pray you will connect, Lord, the premium clients, Lord, to everyone that are faithful, silang mga giving, Lord. You will increase them abundantly. Lord, I pray that sealed our seed with the blood of Jesus, and that, Lord, ikaw gina mag-glorify sa mong kinabuhi. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let's give. Simba
Suot